Creamline nakaharap na sa wakas ang isa ring title contender na Signal HD Spikers. Naging mainit agad ang laban dahil sa palitan ng strong facial hits. At Michelle Gumabaw nag-beast mode sa game. Lahat ng yan abangan sa balitang ito. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kang updated sa Creamline happenings. Creamline vs Signal HD Spikers, labanan ng dalawang koponan na parehong may mga veteran at national team players. Pero sa dulo ng mainit na bakbakan, nagkaalaman na kung sino ang mas solid ang sistema. Narito ang naging breakdown ng kanilang laban. Set number 1. Maagang nagpasiklab ang Signal HD Spikers. Sunod-sunod na unanswered points agad ang kanilang ginawa, kaya naman nasa kanila ang momentum early on. Pero hindi naman pumayag ang defending champs, kaya sila naman ang gumawa ng mini run. Gumana agad ang net defense ng CCS at nagpaulan din ng bombang mga palo si Michelle Gumabaw. Sobrang bilis nga ang pag-shift ng momentum sa Girls in Pink at very sharp na nga ang kanilang offense. Mas lalo pang lumobo sa apat ang lamang ng Creamline dahil na rin sa mga unforced errors ng kalaban. Sobrang impressive din ang floor defense nila, kaya naman hirap ang Signal na makapatay ng bola. Dagdag mo pa dyan ang scoring output ni Gumabaw at Gemma Galanza. Wala nang nagawa pa ang Signal dahil sa sunod-sunod na puntos ng Creamline at napasa kamay ng Girls in Pink ang first set sa score na 25-20. Set number 2. Nagpatuloy pa rin ang excellent offense at defense ng Cool Smashers. Ayaw nga nilang pagbigyan kahit kaunti ang kalaban at naglalakas ang mga palo ang pinakawalan nila. Sa kabilang banda, struggling pa rin ang HD Spikers sa kanilang mga errors. Sinimulan nga nila ang set sa isang setting error at nasundan pa yan ng attacking error ni Ces Molina. Hindi nga ito nakatulong para sa kanila, lalo pat naging mainit pa rin ang mga kamay ng CCS players. Sobrang ganda ng koneksyon ni Kyle Negrito at Gumabaw, kaya naman laging one blocker lang ang natatapat sa former DLSU ace player. Pero sa gitnang bahagi ng set, tila nabuhayan ng Signal at sila naman ang gumawa ng mini run, starting with a service ace by Riri Meneses. Nadagdagan pa ang kanilang kalamangan, kaya naman ipinasok na ni Coach Sherwin si Eliza Valdez. And as usual, puntos agad ang ibinigay niya, kaya muling nabuhayan ng Creamline. Naagaw na nga nila ang lead sa crucial part ng set sa pamamagitan ng pag-target kay Vanny Gandler. Naipanalo nga ito ng CCS sa score na 25-20. Set number 3. Palitan naman ng errors ang dalawang magkalaban to start the set. Pero may kaunting advantage pa ang Creamline dahil nasa kanila ang momentum at nagkakaroon pa ng lucky points si Gumabaw. Nagparamdam na din ulit si Gemma Galanza, kaya naman hirap makadikit sa score ng HD Spikers. Bagamat may paisa-isang puntos ang kalaban at nagbalasa na ng tao si Coach Shaq, hindi pa rin masolusyonan ang unstoppable performance ni MG. Hanggang sa umabot na sa 7 ang hinahabol ng Girls in Black. It's Michelle Gumabaw show nga sa third set dahil sa taas ng efficiency nito at lakas ng mga palo. Pumabor pa sa kanila ang challenges, kaya naman mas nahirapan ang Signal na humabol. Naiuwi na nga ng Cool Smashers ang inaasam-asam na panalo, 25-20, 25-20 at 25-16. Naging highlight ng game ang magkasunod na facial hits ni Michelle Gumabaw sa dalawang Signal players sa set 1. Pero binawian siya ni Ces Molina at isang malakas na palo na diretso sa kanyang muka ang binitawan nito sa second set. Halatang ininda ito ni MG, pero nakangiti pa rin siya at naintindihan niya na it's all part of the game. Pero imbis na gumanti, nagpaulan na lang ng puntos ang nasabing opposite spiker. Siya pa ang itinanghal na player of the game with 20 points, built on 19 attacks and 1 kill block. Highlight din ng pagiging clutch queen ni Eliza Valdez lalo na sa set 2. Very crucial kasi ang mga puntos na nagawa niya at naging susi ito para sa come from behind win nila sa set na iyon. Spotted din ang unexpected na pagmura ni Pang Spanaga dahil sa kanyang miss hit at intense na laban sa second set. Dahil sa panalo ng Creamline, 2-0 na agad ang record nila sa preliminaries. Sunod na makakalaban ng Cool Smashers ang Jerfloor Defenders sa October 26. And that's it mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.